Maaga at tahimik na nag-aalmusal si Chen sa kanilang mahabang hapagkainan ng mag-isa nang dumating ang kanyang kapatid na si Kiana. Wala siyang balak pansinin ng panganay na kapatid, ngunit agad na napansin ni Kiana ang tamlay na pagkain ni Chen. Bakit ang tamlay mo kumain? Nakaangat na kilay na tanong ni Kiana. Problema mo, mind your own business. Walang takot na sabi ni Chen. Ang pamilya ni Chen ay hindi mapagkakamalang pamilya dahil may kanya-kanya silang buhay. Walang pakialamanan. Kaya gano'n na lang ang pagtataka ng babae nang sandaling tanungin siya ng kapatid niya. Akala ko ba may papakilala ka na kila dad before this end of a month? Nasaan na? Padabog na binabanit siya ng kanyang kutsara at mariin na tinignan ang kapatid. Ano bang pakialam mo? Better focus kung paano ka magkakaanak ng lalaki. Hindi ba yan naman ang goal mo para makuha ang yaman? I was just asking you nicely. How could you? Yes, I know. At alam ko na ang kasunod ng bawat tanong mong yan. Tsaka hindi ka pa ba sanay sa akin? Sa ugali ko? Anong kaguluhan ba ito at ang aga-aga ninyong magbangayan? Tanong ng kanilang ina. Tulad ng nakasanayan ay si Kiana agad ang nagsumbong. I was just asking her kung ba't ang tamlay niya kumain. And then, here she goes. Iniinsulto ako na hindi kayang magkaanak. Oh, the crybaby. Nagsumbong na siya. Can you stop, guys, acting? Na para bang nag-aalala kayo sa akin? Kasi honestly, wala naman talaga. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Chen sa kanyang ina at kapatid. Chen, nasaan ang respeto mo sa kapatid mo? Nariyan lang sa tabi-tabi. Ngiti niya sabay kuha ng table napkin na siyang ipinunas niya sa kanyang bibig bago tuluyang umalis sa pagkainan. Saan ka pupunta? Go back here, Chen! Sigaw ng kanyang ina. Hindi pa siya nakakalayo. Narinig niya ang panggagatong ni Kiana at nagsalita. Tignan niyo yung nangyayari sa spoiled niyong anak. Nakakaya niya na kayong lampasan at bastusin? Come on, Kiana. Huwag mo nga ibaling sa kanyang pagiging spoiled brat mo. Nakulang na lang lahat ng bagay kainggitan mo. Sa ating dalawa ikaw ang spoiled, kaya lahat ng atensyon nila sa'yo. Kakaibang galit ang nangibabaw kay Kiana nang sagutin siya ng gano'n ni Chen. The hell? Nainggit ka na naman sa akin. Yes, nainggit ako sa'yo. Pero hindi sa lahat ng bagay. How I wish I have a perfect family para hindi na lang ang bahay na to ang uuwian ko. Nakakapagod how you guys treat me here. Tahimik na umalis ng bahay si Chen sakay ng kotse. Isa lang ang lugar na nahahanapan niya ng katahimikan at yon ay ang kanyang shop. Isa siyang baker at sikat ang kanyang mga pagkain sa mga tao. Kahit sa bawat okasyon, sa kanya nagpapagawa ng mga cupcakes, brownies, at iba pa. Pagdating niya sa shop, ay wala pang gasinong tao. Good morning, ma'am. Good morning. Kaka-open niyo lang ba? Ah, yes po. Nag-aayos pa rin po sa kusina. Sure, sa office muna ako. Tumango naman kay Chen ang kanyang mga tauhan. Nagbabalak siyang matulog saglit sa kanyang office. Pero kaagad yung bumukas. Hello everyone! Ba't malungkot ang kaibigan ko na yan? Tanong na matalik niyang kaibigan na si Lucy. Tulad pa rin ng dati. Pressured na yan para siya makapag-asawa? Pang-aasar ni Lucy. Hindi ko kailangan mag-asawa. Anak lang ang kailangan ko. Para matupad ang gusto nila. Eh sino naman papayag na aanakan ka lang tas iiwanan ka na? Marami dyan. Tsaka walang kasiguraduhan na magugustuhan nila ang lalaking mapapangasawa ko kung sakali. Girl, edukada kang tao at mayaman. Hindi ka tanga na magpapabuntis lang at iiwan sa ere. I think, mas lalo sila magagalit kapag ganun ang nangyari. Yeah? Ang standard kasi nila, si Ate Kiana. Na wala na ba ibang ginawa kundi mainggit sa iba? Mataray na sabi ni Chen. Ang kanilang pag-uusap ay natigil
nang marinig ang iilang katok sa pinto ng kanyang opisina. "Pasok!" sigaw niya. "Ma'am, may bulk order po. Tapos kulang na rin po tayo sa mga supplies dito. May I know the place para malaman ko kung kaya ko maghatid doon?" "Pero paano po yung supplies? Baka may ibibake mo na kulang sa ingredients." Kinakabahan na tanong ng tauhan ni Chen. "Sumama ka sa akin. Mamimili tayo pag naihatid na natin ang orders. Kailangan ko bang tumulong?" Umiling ito at ngumiti kay Chen. "Wag na po, kaya na po namin to. Tatawagan na lang po namin kayo kapag handa na po." "Sige." Saglit pang pinanood ni Chen ang tauhan bago muling nakipag-usap sa kaibigan. Ikaw, anong balak mo sa buhay?" "Eto, masaya, may dilig." Saad ni Lucy at bahagyang winasiwas ang kanyang buhok. "Halata naman sa'yo, blooming ka. Alam mo, para maging blooming ka din, sumama ka sa akin sa bar mamaya. Hahanapan kita ng lalaki." Natatawang suhestyon ng kanyang kaibigan. "Baka mamaya hindi ko type yan ah. Huwag mo nang problemahin ang buhay ko. Ako nang bahala sa lalaki magbibigay sa akin ng anak." Nagkibit-balikat na lang ang kanyang kaibigan at naglaro sa cellphone. Ganon din ang ginawa ni Chen. Nga lang, ang kanya, monitor ng mga orders. Madalas siya nakatoka sa pagsagot ng tawag. Kung kaya ba gumawa ng order na hinahanap ng customers. Sa kabilang banda naman ay si Charles, na masiglang nagbebenta sa palengke ng mga sariwang manok. "Bili na kayo! Sariwa at mura pa!" Alok ng lalaki sa mga naroon. "Marami ka na sigurong benta, halos lahat ng mga dalaga sa'yo lumalapit at bumibili. Kakaiba at sariwa kasi ang aking tinda. Sus, dinadaan mo lang yun mga yon sa maganda mong katawan. Magbenta ka na nga lang dyan sa'yo, huwag kang mga alam ng diskarte ko." Inayos ni Charles sa mga sariwang manok na kanyang binibenta nang dumating ang dati niyang kasintahan. "Charles, pwede ba tayo mag-usap?" Gulat ang bumalatay sa mukha ni Charles nang makita ang kanyang dating kasintahan na pugto ang mga mata. "Anong ginagawa mo dito?" "Give me another chance, Charles." Humihikbing sabi ng babae. "Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba?" "Hindi ko kaya. Nagkamali lang naman ako once eh. May chance pa naman, di ba?" Pilit pang inaabot ng babae ang kanyang kamay, pero siya na mismo ang umiiwas. "Joyce, huwag mong sayangin yung sarili mo sa akin kasi wala na talaga." "Bakit? Nakahanap ka na ba ng iba?" "Wala. At sa ngayon, wala pa akong balak dahil ayoko uling masaktan." Hindi napigilan ng babae na mag-walk out sa harapan ni Charles. Hinabol niya ng tingin ang dating kasintahang si Joyce bago muling tingnan ang mga taong nakapaligid sa kanila. Lahat ng mga yon nakatingin sa kanila at mas nakaramdam siya ng hiya dahil pinagbubulungan ang naging eksena nila. Samantala, "Tapos na ba?" tanong ni Chen. "Yes po, nasa kusina na lang po yung 2 box na inaayos. Pakilagay na lang sa kotse, kukunin ko lang yung bag ko sa office." "Maghahatid na kayo?" tanong ni Lucy. "Oo, sasama ka ba?" "Sama ako. May trabaho pa ang aking lover boy." Pabirong sabi nito kay Chen. Agad na nangasim ang mukha ng babae matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Ngunit tinawanan lang siya nito at agad lumabas ng office. "Ma'am, ready na po." "Paano yung mga bibilhin? Nalista mo na ba lahat?" Mabilis na tumango ang kanyang tauhan. "Opo, medyo kakonti lang din naman po ito." Hindi na sila nagtagal pa sa shop dahil kailangan na ang mga orders. Kalmadong nagdadrive si Chen habang ang kanyang tauhan at kaibigan ay nagkukwentuhan. "Ma'am, kailan niyo balak mag-asawa?" Sandaling tanong nito kay Chen. "I don't know yet." "Ito pa lang si Ma'am Lucy meron ng asawa." "Oy, Lucy, wag mo ang inaangkin na asawa mo yun, hindi mo nga yun boyfriend. Nag-e-enjoy ka lang sa bare minimum." Saway ni Chen. "Hoy Chen,
Ikaw ang muntik at malapit na mag-enjoy sa bare minimum, no? Ganti naman ni Lucy. Nakarating sila sa address na binigay ng customer na maingay dahil may okasyon pala. Si Chen na rin ang nagbigay ng mga orders katulong ang kanyang tauhan. Saan na tayo next? Tanong ni Lucy. Mamimili na mga kulang sa shop. May orders din na kulang sa ingredients. Tumango na lang ang kaibigan niya at tahimik na nagmasid sa lugar. Nang makarating sila sa palengke, wala naman talagang balak si Chen na bumaba ng sasakyan. Pero isang lalaki nagtitinda ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Ang simpleng pagkilos si Chen, napansin ng kanyang kaibigan. Saan ka pupunta, Chen? Akala ko ba hindi ka nabababa? May nakalimutan akong bilhin, saglit lang. Buong akala ni Chen, hindi nakatingin sa kanya si Lucy. Si Charles naman, hindi nagasinong abala dahil kanina pang madaling araw, nagsibilihan ang kanyang mga suki. Konti na lang ang mga manok na naroroon sa kanyang pwesto. Kaya naman, nakikipagkwentuhan na siya sa mga kapwa-tindero. Natigil ang kanyang pakikipagkwentuhan nang lumapit si Chen. Hello, madam. Anong gusto niyo? Naubusan na kayo ng mga tinda. Napagpilian na po ang mga ito . Magalang na tanong ni Charles. Hindi ako bibili. I just want to talk to you. Sabi ni Chen. At ang tingin na kay Charles lang. Ako? Bakit ho? Just follow me. Kahit puno ng pagtataka ang mukha ng lalaki, sumunod ito kay Chen. Hindi naman ganoon kalayo ang naging pwesto nila sa tindahan ni Charles. Tama lang na silang dalawang makarinig ng kanilang pag-uusap. I'm Chen, and I know you don't know me, but I have an offer for you. Di ka naman nagtitinda na yung pinagbabawal na gamot, diba? Kinakabahan na tanong ni Charles. Umiling at ngumiti si Chen. No, I was looking for a man who can give me a child. I will not drag you to the altar. I just want to have a baby. Kapalit ng pagbibigay ng anak, bibigyan kita ng malaking halaga na pera. May I know your name? Bahagyang nasamid si Charles at hindi agad nakapagsalita. Charles ang pangalan ko. Pero, ako? Seryoso ka, miss? Nagkakamali ka yata. Ayaw ko magkaroon ng broken family, yung magiging anak ko. I only need your sperm. Bibigyan kita ng malaking pera. Enough to build you a business. Pag-iisipan ko. Ngumiti si Chen at may kinuha sa kanyang shoulder bag at inabot kay Charles. This is my calling card, just in case you accept my offer. Kung may gusto ka linawin, you can go to my shop. Nandiyan ang address sa calling card. Umalis din agad si Chen sa harapan ni Charles matapos maibigay ang calling card nito. Pinagmasdan siya ni Charles na maglakad palayo. Tulala at hawak pa rin ito ang calling card na ibinigay ni Chen. Hindi pa rin ito makapaniwala na isang kagandahan at sumisigaw ng kayamanan ng babaeng mag-aalok sa kanya ng ganon. Pero sandaling napaisip si Charles. Hoy Chen, ano yun? Ba't may kausap kang lalaki at kayong dalawa lang? May inabot ka pa? Lumalandi ka na rin ba? Buwelta agad ni Lucy. Wala, kinausap ko lang. Oh, pero ang galing mo ah. Ang gwapo niya at ang ganda ng hubog ng katawan. Kung mabibihisa na maayos, di mo aakalain na ganyan ang kanyang trabaho. Huwag mong ikukwento sa iba yung nakita mo, lalo na sa pamilya ko. Oh, noted! I am your human diary. Ngumiti si Chen na makasakay ng kotse. Akala niya, patuloy siyang tutuksuhin ni Lucy. Pero hinayaan na lang siya ng kaibigan. Hinihintay na lang nila ang tauhan na namimili ng mga ingredients dahil kahit may suppliers sila, minsan nauubusan din. Kompleto na ba yan? Opo. Wala ka na ibang bibilhin sa tindahan? Umiling at nag-thumbs up ang tauhan. Nasa supplier na po yung iba. I-deliver naman daw po nila within this day. May kailangan lang po talaga matapos ngayon orders. Okay, then let's go. Nang makarating sila sa shop, hindi na nagulat si Chen na makita doon si Kiana. Hindi niya ito pinansin at diretso lang ang pasok sa loob ng office. Pero mabilis namang sumunod sa kanya ang kapatid. Saan ka galing? Namili ng ingredients.
Namili o naghanap na lalaki magbibigay sa'yo ng anak? Saan papunta ang usapan na to, Kiana? Nagtaas ng kilay si Chen. Nagsisinungaling ka kina mommy para hindi ka nila kulitin na mag-anak. See? Hanggang ngayon wala ka pang boyfriend. You are 23 years old, yet you are still single. Bahagya pang tumawa ang kanyang kapatid. Huwag mong guluhin ang buhay ko. Matuwa ka kasi hanggang ngayon wala pa akong asawa at anak. Kayang-kaya mo pang magkaanak. Pero teka, ang tanong, kaya pa nga ba ng katawan mo? Tsaka sigurado ka bang lalaki na ang pinagbubuntis mo sa sunod? How dare you insult me? Samantalang ikaw nga itong wala pang anak. At least ako, may makukuhang mana because I have a daughter. Eh di lumabas na rin yung totoong pakay mo. Hindi mo talaga gusto magkaanak, pero dahil may makukuha kang yaman, naging desperada ka. Tinawag mo pang happy family kayo kahit di naman pala. Kitang-kita sa mukha ng kapatid ni Chen ng inis. Ba't ba kasi hindi mo na naibigay sa akin yung makukuha mong yaman? Eh di kunin mo o ibibigay nila sa'yo. Tsaka pwede ba umalis ka na dito? Walang araw na hindi ka nangunguli tungkol dyan sa pagbubuntis na yan. Umalukip-kip ang kanyang kapatid at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kahit magkaasawa at anak ka, walang kasiguraduhan na lalaki nga magiging anak mo. Eh di hintayin mo, at least kung magkakaanak ako, hindi dahil sa yaman. Kahit anong gawin ng kanyang kapatid, sa huli, si Chen ang nakangiti. Mas pinili niyang gumalaw o kumilos nang walang tulong ng kanyang mga magulang. Kaya walang magawa ang kanyang mga magulang, kung mas pinipili niyang manatili sa shop kaysa sa kumpanya. 3 araw ang nakalipas at gulong-gulo pa rin si Charles sa inalok ni Chen. Pero, hindi ko makikilala yung magiging anak ko kapag pumayag ako. Gulong-gulo na sabi ni Charles, magkakaroon ka naman ng malaking pera. Doon, makakapagsimula ka ng bagong buhay. Sabi ng kanyang kaibigan. Hindi yun ang gusto ko. Nangako ako sa sarili ko na kapag nagkaanak ako, bibigyan ko siya ng kumpletong pamilya. Hindi ko rin intensyon na magkaroon ng ganung pera kapalit na magiging anak ko. Kasi, hindi ka nakaranas nun. Pero siguro naman, magbabago pa yung isip ng babae. Mas mabuting kausapin mo na maayos yung babae. Naka-casual na suot lang si Charles at gusto makausap na maayos si Chen tungkol sa offer nito. Abala naman sa pagbibake si Chen sa kusina nang tawagin siya ng kanyang tauhan mula sa labas. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Si Kiana ba yan? Sabihin mo na umalis siya. Ma'am, hindi po. Lalaki po ito. Sandaling natigilan si Chen sa sinabi ng kanyang tauhan. Magulo ang kanyang buhok, puro harina ang kanyang kamay. Sinilip niya kung sino yon. At nang makita si Charles, na lalaki na kausap niya sa palengke noong nakaraan, agad niyang tinanggal ang apron. Hi. Hi. About sa offer mo. May gusto akong maging usapan. Hindi ako papayag na bibigyan ka lang ng anak. Gusto ko na magandang relasyon sa'yo. You mean, casual relationship? Tanong ni Chen habang inaayos pa rin ang sarili. Hindi. Gusto ko ikasal tayo at bumuo ng pamilya. Siguro iniisip mo na kaya gusto ko maikasal sa'yo dahil sa pera mo pero hindi. Marriage was not in my plan. I only want a son. Tumango si Charles kay Chen at ngumiti. Eh di hindi ko tatanggapin yung alok mo. Kahit sino naman yata hindi papayag sa gusto mo mangyari. Meron na mapapayag, yun nga lang yung mga lalaking hindi alam ang salitang responsibilidad. Hindi rin naman agad-agad ng kasal. Gusto ko muna makilala ka kung sakali. You mean, boyfriend, girlfriend stage? Oo, di ka naman papayag na maikasal sa hindi mo kilala, di ba? Tsaka alam ko di ka pa ready magsettle. Ba't parang tunog ng ko-convince ka? Tatanggapin ko lang ang alok mo kung sa ganun tayo dadaan. At ikakasal din, pero kung hindi kita pipilitin. Hindi alam ni Chen kung paano siya magdedesisyon. Tama naman ang sinabi ng lalaki sa kanya.
Dahil kung ipipilit niya mangyari ang gusto niya, lalo siyang pagtatawanan ng kapatid. At baka ikahiya pa siya ng kanyang pamilya. Pumapayag na ako. Let's get to know each other muna. Gumiti naman si Charles. Hindi alam ng lalaki kung bakit. Kakaiba ang nararamdaman niya kay Chen. Para bang ayaw niya na makahanap pa ng iba si Chen. All goods. Nakipagkamay pa si Charles sa babae. Sandaling tinitigan pa ni Chen bago kumurap at tinanggap ang pakikipagkamay. Kumain ka muna dito. Alok ni Chen. Tatanggihan pa sana ni Charles, pero kumiti sa kanyang babae. Tila isang kasalanan para kay Charles ang tumanggi sa alok nito. Lucy! Bigyan mo muna si Charles ng blueberry cheesecake. Tawag ni Chen sa kaibigan. Ay wow, si ate mo. Ako pa talaga. E nandiyan naman yung mga tauhan niya. Saglit na nagpaalam si Chen kay Charles dahil magulo at may mga harina pa ang kanyang braso nang lumabas siya ng kusina. Hindi na siya nakapaglinis ng ayos kanina dahil may parte sa kanya na ayaw paghintayin ng lalaki. Nag-ayos na siya saglit bago bumalik kung saan naroon si Charles. Patuloy ang pagtatanong ni Chen kay Charles ng mga personal na bagay tulad ng kung ilang taon na ito, kung nagka-girlfriend na ba. Meron syempre. Sa gwapo kong to, tingin mo wala magkakagusto sa akin. I don't know. Baka mamaya binabola mo lang sila tapos sila naman umaasa kaya ganon. Dumadaan ako sa tradisyonal na panliligaw. Pero sa huli, yun, nagawa ko lokohin. Ikaw ba? Ba't di ka nalang maghintay ng tamang tao? I mean, no right time for love. Pressured by my parents. Hindi naman ako papayag sa gusto mo kung pakiramdam ko masama kang tao, no? Pero tamang tao ka nga ba para sa akin? Tumigil sa pagkain si Charles at tumango. Kung di ako tamang tao para sa'yo, edi gagawin ko ang lahat, maranasan mo lang yung tamang pagmamahal. Namula si Chen sa sinabi niya ni Charles. Umabot ng 2 oras ang naging kwentuhan nila. At halos lahat ng yun tungkol sa mga bagay na hilig nila. Akala ni Chen, doon na magtatapos ang kanilang pag-uusap. Pero nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Free ka ba sa isang araw? Yeah. Why? Tamang-tama, i-date kita. Seryoso ka? Baka may importante kang gagawin. Tsaka di ba nagtitinda ka pa sa palengke? Oh, pero sa hapon pa naman kita susunduin dito. Ayos na ba sa'yo? Hindi alam ni Chen kung ba't na-excite siya sa darating na araw. Oo, ayos na sa'kin. Meron ka namang contact number ko, di ba? I-text mo na lang ako. Yes, ma'am. Pabirong sabi ni Charles at bahagya pang sumaludo. O sige na, ingat ka. Nakahalukip-kip at nakangiting pinapanood ni Chen ang paglayo ni Charles. Kanina lang, nung nasa kusina siya, natataranta siya. Pero nang makita niya si Charles, hindi na maalis ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya rin napansin na nasa kanyang tabi si Lucy na marahang kinukurot ang kanyang bewang. Siya na ba? Kakaiba yung ngiti mo ah. Tukso ni Lucy. I think, ito na siguro yun. He was right. Walang papayag na gusto ko na bigyan lang ng anak. And I think he will be a good father, if ever. Iniisip niya na yung future niya with that guy. That's good for you. Bigyan mo na kasi ako ng pamangkin. Napabaling sa kanya si Chen. Hinihintay mo rin pala ako na magka-baby? Siyempre naman, no? Para naman may iba kang pagtutuunan ng pansin aside dito sa shop mo. Pabirong hinampas ni Lucy si Chen. Nagkibit balikat lang si Chen at pumasok muli sa shop. Saktong pagpasok niya, ang dating ng mga customers nila. Kakaiba ang araw na yon dahil mas marami silang naging customer kumpara sa mga nagdaang araw. Lahat ng tauhan nila abala. Mabuti na lang nag-volunteer si Lucy. Ba't kaya ang dami niyong customer ngayon? Pagod na tanong ni Lucy. Di ko rin alam, pero thankful ako na maraming customers ngayon. Mas na-enjoy ko ang stress dito kumpara sa bahay. Bar tayo mamaya?
Ayan ni Lucy sa kaibigan at binigyan to ng kakaibang ngiti. Di ko pa alam. Dali na, isama mo na yung lalaking kausap ko kanina. Sino nga ba yun? His name is Charles. Tatango-tango si Lucy kay Chen. Oh, dali, isama mo siya para mag-enjoy ka naman. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Chen bago mag-ayos ng gamit. Wag na, aabalahin mo pa yung tao. Ikaw bahala, basta ako may dilig mamaya. Nang hapon ding yon, dumiretso ng bahay si Chen. Laking pasasalamat niya wala doon ang kanyang kapatid at magulang kaya nakapagpahinga siya ng maayos. Habang si Charles naman halos kauuwi lang ng bahay. Saan ka galing anak? May kinausap lang po dyan sa bayan. Kumain na po ba kayo? Magalang na tanong niya sa kanyang ina. Oo, nakausap po ba si Joyce? Nagpunta dito eh. Hindi ka agad siya nakapagsalita. Bahagya pa ito na palunok. Opo, huwag na po natin pag-usapan yun. Magpahinga na po kayo. O sige, at ako'y maaga pa bukas. Ikaw na ang bahala dito sa kusina. Pinapanood pa ni Charles ang ina niyang umalis bago huminga ng malalim. Nakalipas ng 2 araw at hindi mapalagay si Charles kung anong damit ang kanyang susuotin. Gusto niyang tapatan ng damit na susuotin ni Chen kahit pa alam niyang may kamahalan ng bawat gamit ng babae. Ano bang pinoproblema mo dyan anak? Kanina ko pa napapansin na nakakailang palit ka na ng damit. Tanong ng kanyang ina. Hindi ko po kasi alam kung alin ang bagay dito. Alin yung bagay sa akin? Kung alin, yung mas maganda ibagay dito sa pantalon. Lumapit ang kanyang ina at saglit siyang pinaikot. Nasaan ba yung light blue mo na polo? Iyon na nga po hindi ko makita. Yung green mo na lang na polo ang isuot mo. At kagandang tignan dyan sa pantalon mo. Napalunok si Charles nang magtagalang tingin sa kanya ng ina. Tinatansya niya kung anong sunod ditong itatanong sa kanya. Ikaw ba'y may lakad o date at formang-forma ka? Meron po. Pakikilala niyo rin siya kung sakaling mag-work to. Iyan na ba ang mapapangasawa mo? Nahihiyang humawak sa batok si Charles. Babalitaan ko na lang po kayo kapag ikakasal na ang inyong anak. Ewan ko sa'yo. Iniwan siya ng kanyang ina doon kaya nagmamadali na siya nagbihis. Dahil paniguradong hinihintay na siya ni Chen. Hindi alam ni Chen kung maniniwala siya sa sinabi ni Charles. Pero naghintay pa rin siya ng text ng lalaki. Ilang sandali lang tumunog ang kanyang cellphone at nakita doon ang text na isang unregistered number. Nalaman niya na si Charles yun dahil nagpakilala ito sa text. Kanina ka pa ba naghihintay dito? Tanong ni Chen nang makapag-park siya sa harap ng kanyang shop. Mga 5 minuto pa lang naman. Ba't di ka kumuha ng cake ton? Tanong muli ng babae na makitang tubig lang ang nasa lamesa ni Charles. Ayos lang, tsaka busog pa rin naman ako. O tara na, saan ba tayo pupunta? Natigilan si Charles nang makitang diretsong naglakad papunta sa kotse si Chen. Pero mas nagtaka ang babae nang makitang nakatayo lang sa labas ng shop ang lalaki at pinapanood siya. Anong ginagawa mo dyan? Tara na nga! Ikaw, ba't ka nandiyan sa kotse mo? Bakit? Saan ba tayo sasakay? Hindi ba natin gagamitin ang sasakyan ko? Nagbabalak akong yayain ka mag-commute eh. Okay lang ba sa'yo? Nahihiyang tanong ni Charles. Sa tanong na yon, napagtanto ni Chen na baka kaya siya niyayayang mag-commute ay dahil hindi marunong magmaneho ng kotse ang lalaki. Ngumiti at bahagyang lumayo si Chen sa kanyang sasakyan at marahang lumapit kay Charles. Saan ba talaga tayo pupunta? Kuryoso niyang tanong. Malalaman mo rin, hindi ako masamang tao pangako. Okay, lead the way. Ano, diyan ka lang sa likuran? Di mo ako bodyguard Paano ba dapat? Kahit may idea si Chen, hindi siya lumapit kay Charles at napansin yun ng lalaki kaya nakangiting bumuntong hininga ito at lumapit sa babae.
Relax. Hahawakan lang kita sa kamay. Holding hands, ganun. Kakaibang tingin ang binigay ni Chen kay Charles. Pero hindi yun kita ng lalaki. Si Charles naman, halos lahat na ng santo ay kanyang tinawag, wag lang siyang masampal ni Chen dahil sa ginawa niyang paghawak sa kamay nito. Pwede naman tayo magkotse. Ako na lang magmamaneho. Ayos na, nandito na rin naman tayo. Mahilig ka pala sa seaside? Oo, ito ang nagiging takbuhan ko kapag gulong-gulo na ako. May mga ibon doon na para bang tahanan na rin nila ang seaside. Maraming nagtitinda. Hindi nga lang mga sikat na restaurant. Sa halip, ang mga nagtitinda ay makikita mo sa kalsada tulad ng tusok-tusok, palamig at iba pa. Kumakain ka ba ng ganyang pagkain? Baka hindi ka sanay, pwede naman tayong umorder muna sa fast food bago umupo dito. Ayos lang. Kilala ko naman yung mga pagkain na yan. Sigurado ka? Ako ang kinakabahan sa'yo eh. Tumawa ng maganda si Chen at umiling kay Charles. Hinila niya ang kamay ng lalaki papunta sa nagtitinda ng siomai. Ate, magkano po dito? 30 pesos, 7 piraso. 2 order po. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Chen kay Charles. Tumangutang naman ang lalaki kay Chen na muling bumaling sa tindera. Hindi makapaniwala si Charles sa kanyang nakikita na halos walang kaarte-arte sa katawan si Chen nang sandaling magtanong ito sa tindera. Para bang normal o sanay na sanay ito sa ganong tinda. Not to judge you. Curious na ako kung ba't ka nagtitinda na manok sa palengke. I mean, nabanggit mo naman kanina na board passer ka. Hindi na kaya nila mama magtinda dun eh. Matagal na rin sila nagtitinda kaya ako na yung pumalit. Tungkol naman sa pagiging board passer ko, nagpapahinga muna ako kasi tagal din kasi nung nag-aaral ako. Sa bagay, kung ako rin, I will take a chance to take a rest bago muli magtrabaho. Pero, alam mo bang gustong-gusto ko magkatrabaho? Ano ba ang course mo? Ng college? Maybe matulungan kita maghanap ng trabaho. CPA ako. Related sa accountancy. Sagot lang ng lalaki. Sa mga araw at linggong lumilipas, palaging inaaya ni Charles si Chen na lumabas. Kahit pa konting oras, hindi rin naman tumatanggi ang babae. Mas madalas na makasama ni Chen ito kumpara sa kanyang pamilya. Sa tuwing walang masyadong ginagawa sa shop, kusa na siyang dumidiretso sa bahay nila Charles. Lalo pa at napakilala na rin siya sa magulang ng lalaki. O Chen, anong ginagawa mo dito at umuulan pa? Bungad na bati ng ina ni Charles. Can I stay here tonight? Lasing na tanong ni Chen. Agad yun napansin ng ina ni Charles, kaya dali-dali niyang tinawag ang lalaki. Kasabay nun, ang pagdalo ng babae kay Chen. Ano nangyayari ma? Sino kausap mo dyan? Kuhaan mo ng malamig na tubig si Chen nang mahulasan. Halika na! It's okay. I can go home. I just need to take a rest. Hindi ko na po kasi kaya mag-drive. Naku, gabi na. Dito ka nalang matulog. Delikado kung paalisin pa kita dito. Is it okay? Maamong tanong ni Chen. Nakasalukuyang nakaupo sa kahoy na sofa nila Charles. Nakakunot noon namang inabot ni Charles ang isang baso ng tubig kay Chen. Muntik pa itong matapon dahil sa hindi balansing paghawak. Napabuntong hininga na lang ang binata nang makita ang itsura ni Chen na halos antok na sa kalasingan. Sa ka ba galing? Sinong kasama mo mag-inom? Masungit na tanong ni Charles. Ang mapupungay na mata ng babae. Sandaling nawala na makita ang seryosong mukha ni Charles. I'm okay na. I can go home. Dito ka na magpalipas ng gabi. You want me here? Delikado kung hahayaan ka pa namin umalis dito. Umayos na upo sa sofa si Chen at mapungay na tinignan ang lalaki. So you don't want me here? Parang bata na tanong ni Chen. Wala akong sinabi. Tsaka ilang bote ba ng alak ka na inom mo? Only 3.
May iba ka bang dalang importanteng gamit? Tanong ni Charles habang sinisilip ang gilid ng babae. Nasa labas. Inside my bag are my credit cards. Dali-daling lumabas ng bahay si Charles para tignan kung nasa ng bag ng babae. Dahil hindi lang cellphone ang laman nun, kundi may mga importanteng gamit. Nang makuha ni Charles ang bag, tinanong niya ang ina kung ayos lang na sa kwarto ng lalaki patuluyin si Chen. Oo, inobya mo naman yan. Chen, tumayo ka na. Doon ka na sa kwarto matulog para makapagpahinga ka na maayos. Kwarto mo to? Why it looks so big? May dinala ka na ba babae dito? Meron. My ex. Pero wag na natin pag-usapan yun. Umiga ka na lang at patulog. Sa halip na sundin na sinabi ng nobyo, tumayo pa ito at nilibot ang bawat sulok ng kwarto ni Charles. I suddenly feel so hot. I want to take a shower. Diyos ko, Chen. Wala ka sa inyo. At ang CR sa kwarto ko walang shower. Nasistress na sabi ni Charles. I said, I want to take a shower. Sa paghampas ni Chen kay Charles, pareho silang bumagsak sa malambot na higaan ng lalaki. At sakto rin ang paglalapat ng kanilang mga labi. Handa nang pigilan ni Charles si Chen at paalisin sa ibabaw niya nang biglang halikan siyang muli ng babae. Chen, you're drunk. Ayaw mo ba sa akin? Tanong ni Chen na lumayo ng konti kay Charles pero nasa ibabaw pa rin. Habang hindi makasagot si Charles, marahan na hinaplos ng kanyang nobya ang kanyang labi, pababa sa Adam's apple nito. Ilang beses na napalanok si Charles at para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Dahil hirap na hirap itong lumunok nang sandaling hawakan ang kanyang Adam's apple. Nagiinit siya at baka mabastos niya ang babae kung sakaling may mangyari sa kanila na ganun ang kalagayan ni Chen. Kiss me back. No, baka mabastos kita at isa palasing ka. Mahinahon na sabi ni Charles. Pero dahil sa alak na nainom ni Chen, hindi makontrol ng lalaki ang kulit ng kanyang nobya. Namalaya na lang niya na nakikipagpalitan na siya ng mainit na halik sa babae at bahagyang hinahaplos ang katawan nito. Ang kaninang pagpipigil niya umabot na sa sukdulan na kahit kontrolin niya ito, lalo siyang nagiinit. Hindi napigilan ng babae na mapaungol ng mahina. Fuck. Okay, we can stop right here. Please, I want this. Sa sinabi nga ni Chen, mas lalong naging agresibo si Charles. Mabilis na tinanggal ng lalaki ang kanyang damit bago muling sinunggaban ng halikang nobya. Ilang sandali pa, natagpuan nila ang kanilang sarili na nag-iisa na. I'm sorry. Patuloy na paghingi ni Charles ng paumanhin. It hurts. Saad ni Chen nang maramdaman si Charles. Shh, hindi mo na ako gagalaw. It's okay. You can move. Kahit may pag-aalinlangan si Charles, wala siyang nagawa. Nang maramdaman, ang simpleng paggalaw ni Chen. Kakaiba ang gabing yun. Kinabukasan, naalimpungatan si Chen na may nakayakap sa kanya. Hindi pa siya wasted para hindi maalala ang nangyari nung gabi. Ilang araw ko na napapansin, hindi ka na malimit sa bahay niyo. I was just having my own business. Own business? May hihintay na ba akong baby? Nasamid si Chen nang marinig ang tanong ng kaibigan. I don't know. Mahigit 3 buwan nang hindi nagkakasalubong sina Kiana at Chen sa kanilang mansyon, kaya tahimik ang buhay niya. Pero isang beses siyang umuwi kasama si Charles at handa na ipakilala bilang nobyo, nagkaroon ng gulo. Alam nila ni Charles na nagdadalang tao siya, pero hindi pa sila handang sabihin yon sa pamilya ni Chen. Kailan mo sasabihin sa kanila na buntis ka? Tanong ni Charles nang makarating sila sa kwarto ni Chen sa mansyon. Di ko pa alam. Siguro kapag mga 5 months na. Pero mahahalata nila yan. At baka magalit sila sa'yo kung hahayaan natin sila yung makadiskubre.
Let me take a rest. Hindi ko alam na ganito yung mangyayari pag uwi natin dito. Pagod na sabi ni Chen at pumunta sa kanyang walk-in closet. Pinagmasdan lang siya ni Charles nang pumasok doon at ilang saglit pa, lumabas ang babae para pumunta ng CR. Tahimik na sinuri ni Charles ang kwarto ng kanyang nobya. Naglalaro sa kulay gray at white ang palamuti sa kwarto ni Chen. Samantala ang kapatid ni Chen, may kakaibang nararamdaman na makita ito na nakadress. Gising na ba si Chen? Tanong ni Kiana sa kasambahay. Hindi pa po, bakit po? Wala naman, get me a coffee? Mabilis na naging kilos ng kasambahay sa takot na pagalitan nito. Madalas mo ba makita si Chen na kasama si Charles? Hindi po. Naningkit ang mga mata ni Kiana at hindi na muling kinausap ito. Sakto naman nakagigising lang na magkasintahan na naglalakad pababa ng hagdan. Nakita yun ni Kiana at kaagad na may naisip na kalokohan ng babae. Good morning, lovebirds. Bati niya sa magkasintahan, pero si Charles lang ang bumati pabalik. Umikot sa kabilang lamesa si Chen para sana makaupo, pero hindi niya napansin ang biglaang pagharang ni Kiana ng paa. Dahilan para mapati si Chen at malakas ang pagkakabagsak sa sahig. Chen! Sigaw ni Charles at dali-daling dinaluhan si Chen na kasalukuyang iniinda ang sakit ng kanyang tiyan. Charles, yung baby natin? Umiiyak na sabi ni Chen habang kita ang konting dugo sa kanyang hita. Hindi nakagalaw ng ayos si Kiana nang makita ang kapatid na may dugo. Is she pregnant? Oo. Pakitawag na lang yung family driver niyo. Kalmado ang sagot ni Charles, pero hindi maiwasan na hindi mag-alala para sa kanyang mag-ina. Buhat-buhat na ni Charles ang kanyang kasintahan papunta sa pintuan ng mansyon. Sakto rin ang pagdating ng magulang ni Chen na nagtaka sa kanilang nakita. Anong nangyari? Ba't may dugo si Chen? Chen is pregnant, tatapilok siya. Oh my! Nasaan ang driver? Ako ano mangyari sa baby? Charles, ang baby natin. Nang sandaling makasakay sila sa kotse, agad na tinignan ni Charles si Chen na kanina pa iniinda ang sakit ng kanyang tiyan. The baby is safe. Nagkaroon lang ng biglaang pagdurugo dahil sa masamang pagbagsak ng iyong asawa at dahil na rin sa stress. Kumusta si Chen, Doc? Gising ba siya? Tumango ang doktor at inilahad ang kamay papunta sa pinto. Yes. Saglit na nagpaalam ang doktor sa kanila, kaya mabilis na pinuntahan ni Charles si Chen. Charles, yung baby natin, kumusta? Okay lang si baby. Ikaw ba walang masakit sa'yo? Wala na bukod sa tiyan ko kanina. Sunod na pumasok sa kwarto ni Chen ang kanyang pamilya, dahilan para mas manahimik ang babae at hindi tignan kung sino ang dumating. Si Charles lang ang kumausap sa magulang ni Chen. Kahit patanungin siya ng mga ito. Paano ka natapilok? You know nabuntis ka, you should be careful. Pangaral ng ina ni Chen. Yes, you should be. Nung buntis ako, hindi ako natatapilok ng ganyan. Paano kung makunan ka? Singit ni Kiana. Para bang baril ang pananahimik ni Chen na naghihintay lang ng kakalabit ng gatilyo at nang marinig ang sinabi ng kapatid, ay siyang naging rason para magsalita siya. Pwede bang manahimik ka? Huwag ka nga magbalinis na parang hindi mo kasalanan kung bakit muntik na mawala ang baby namin. Ano ba sinasabi mo dyan? Ikaw ito naglalakad kanina. Oo. Nakaupo ka pero nung dumaan ako, iniharang mo yung paa mo. Totoo ba ito, Kiana? Tunog may galit na pagtatanong ng kanilang ina. Tahimik lang si Charles sa tabi ni Chen habang hawak ang kamay ng nobya. No, hindi ko nga alam na buntis siya. Napangisi na lang si Chen sa sinabi ng kanyang kapatid. Alam niyang kahit hindi niya sabihin, may hinala ito na buntis siya. Hindi rin naman sila nagtagal doon ng isang araw sa ospital. Inintay lang nila ang ilang resulta na isinagawa kay Chen para malaman kung okay lang ba talaga ang baby.
Lumipas ang ilang araw na sa mansyon, doon pa rin sila tumutuloy. Kapansin-pansin kay Kiana na parang hindi siya mapakali sa baba ng hagdan. Naunang bumaba si Charles para alamin kung handa na ba ang pagkain ni Chen at nakita yun ni Kiana. Pakihanda na, bababa na si Chen at kakain. May iinuin pa siyang vitamins. Paalala ni Charles sa kasambahay. Umakyat muli sa kwarto si Charles para alalayan si Chen. Agad na kumuha ng isang basong tubig si Kiana at ikinalat sa baba ng hagdan. Ilang beses pa siyang lumingon sa paligid para tingnan kung may nakakita. At nang masiguro niyang wala, mabilis siyang umalis doon. Nang malaman niyang buntis si Chen, gusto niyang mawala ang bata na nasa sinapupunan nito. Careful. Kaya ko naman. Tsaka masasanay din ako. 4 months na si baby eh. But still, kailangan mo nang nakaalalay sa'yo. Stop muna tayo. Let me breathe muna. Tulad ng ganyan, di ba? Kagabi hindi mo naubos yung gatas mo. Hindi ba? Yes. Kalahati lang na inom mo. Pero okay naman yun, naging mahimbing naman ang tulog mo. Muling humakbang pababa sina Charles. Pero nang nasa dulo na sila ng hagdan, agad-agad ang pagtigil ng lalaki. Bakit? May tubig. Kapit ka sa akin, baka madulas ka. Ba't may tubig doon? Kanina pagbaba ko, wala yon. Buong akala na magkasintahan, aksidente lang yon. Pero sa mga lumilipas na araw, hindi lang basa ng tubig at kalat ang mga dinadaanan nila. Chen, di ka ba nagtataka? Saan? Hindi na normal itong mga nangyayari. Di ko maintindihan ang sinasabi mo. You think safe ka pa dito sa mansyon? I mean, ilang beses na kasi may nadadaanan ka madudulas, bukod doon. May mga nakakalat na laruan na wala naman noon. Malikot na kasi yung anak ni Kiana. Simpleng sabi ni Chen habang patuloy na kumakain sa kwarto. Para sa akin hindi. Iba kumilos yung kapatid mo. Bumukod na lang kaya tayo. Tas bumalik na lang tayo kapag nanganak ka na, kung gusto mo. Hinawakan ni Chen ang kamay ng lalaki at nagsalita. Okay naman tayo dito. Nag-aalala ako sa inyo ni baby. Pag-iisipan ko. Sabihin din natin kila mommy. Pero sa ngayon pag-iisipan ko muna. Nagawa ring paimbestigahan ni Kiana ang estado ng buhay ng nobyo ng kapatid. At doon niya nalaman na inalok ni Chen ng malaking halaga ng pera si Charles para mabigyan siya ng anak. Are you okay na? It's late na, you need to sleep. Ikaw, hindi ka pa matutulog? Kukunin ko lang yung booklet mo sa baba. Titignan ko kung kailan ulit tayo babalik na ospital para sa check-up mo. Pagkatapos noon, lumabas saglit ng kwarto si Charles. Pero nakita niya doon si Kiana. Pwede ba kita makausap? Tungkol saan? About my sister's offer. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Hindi ko tinanggap ang offer ng kapatid mo. What we have now is pure love. Walang halong pera sa kung ano kami ngayon. I can triple her offer. Iwan mo lang siya. Aniya, sabay abot na isang papel. Ba't gustong-gusto mo na maiwan mag-isa ang kapatid mo? Wala. She seems fine alone. Umiling si Charles sa sinabi ni Kiana. At akmang papasok na ito sa kwarto ni Chen nang hawakan ni Kiana ang kanyang kamay at iipit doon ang papel. Napatingin doon si Charles at kinuha na lang bago pumasok. Mabilis naman yung nilagay ni Charles sa basurahan na nasa gilid ng vanity mirror. Ano to, Charles? Ano to? Takang tanong ni Chen nang magtapon siya ng papel sa basurahan. Check. Binigay ng kapatid mo sa akin. Para saan? Sabi niya, titriplihin niya yung in-offer mong pera. Iwanan lang kita. Hindi ko tinanggap yan. Pero pinilit niya ilagay sa kamay ko. Kaya kinuha ko na lang at tinapon. Huwag mo na yung pakaisipin. Anong wag na? Hindi ko nga alam na ginaganyan ka ng kapatid ko. Para saan? Chen, wag na. Kiana! Kiana, nasan ka?
Nasa kwarto niya po, bakit po? Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ni Chen ang kwarto ni Kiana na nasa second floor lang din. Kiana, lumabas ka dyan sa kwarto mo! Aniya, habang hinahampas ang pinto ng kwarto. Kahit anong pagsasabi ni Charles na hayaan na lang yun, para bang walang naririnig si Chen. Porsigido siyang makita at makausap ang kapatid tungkol doon. Ano ba yun? Maarating tanong ni Kiana. Ano to? Talaga bang gagawin mo to? Ang bigyan ng tseke? Si Charles para iwan kami? Nasabi na pala sa'yo ni Charles? You have the guts na mangialam sa buhay namin? Bored na bored ka na ba sa buhay mo? O dahil kinakabahan ka na baka lalaki yung anak namin, ha? Why would I? Baka nga hindi ka umabot ng panganganak eh. Natigil si Kiana sa pagsasalita nang sampalin siya ni Chen. So you planned this? Ganyan ka ba kadesperada? Na para sa yaman, idadamay mo yung anak namin? Yes! Dahil yun naman dapat na mangyari sa'yo ang maiwan mag-isa. Chen, calm down. Baka ano mangyari sa inyo ni baby. Sabi ni Charles habang hawak ang magkabilang braso ng nobya. You will pay for this. Pagsisisihan mo itong ginawa mo. Go ahead. Fire me with your most powerful weapon. Hindi pa rin may tatago. Nabuntis ka just because naghanap ka ng lalaking babayaran mo. Buong lakas na pinunit ni Chen ang tseke at tinapon yun sa harapan ni Kiana. Bagamat galit si Chen, ay hindi niya hinayaan na lamunin siya nito. Sa halip pinilit niyang kumalma at bumalik sa kwarto. Tahimik lang na nakasunod si Charles sa kanya. Hindi alam ng lalaki kung may galit sa kanya ang nobya dahil hindi nito sinabi ang tungkol sa bagay na yun. Is it okay kung sa inyo muna tayo magstay? Oo naman. Kailan tayo aalis? Ngayon. I will pack my things. Are you okay? Yeah, para namang wala nangyari. Ang kanilang pag-alis ay nakarating sa magulang ni Chen. Pero hindi nila nagawang tanungin kung bakit dahil sa sinabi ni Kiana. Sabi niya, doon muna sila sa bahay nila Charles hanggang sa makapanganak siya. Aniya habang nakahawak sa kanyang cellphone. Hindi man lang nag-text sa akin. Kahit naabala si Chen sa pag-aasikaso ng kanyang shop, sinusubukan niya pa ring alagaan ng mabuti ang kanyang anak. Sa bawat pupuntahan ng babae, hindi umaalis si Charles. Kahit pa sabihin ni Chen na okay lang siya. 4 na buwan ang lumipas at noong nakaraang buwan lang, ipinanganak ni Chen ang kanilang panganay na lalaki. An, ako na muna mag-aalaga kay baby. Sabi ni Charles, hindi ka ba pupunta ng shop? Inaantok na tanong ni Chen. Mamaya pa yon. Tsaka para makatulog ka na maayos ngayon. Mamaya lang iiyak na ulit si Zach. Ako na muna sa kanya. Bibisita nga pala si Lucy dito sa bahay niyo. Ayos lang ba? Bahay natin. Bahay mo na rin to. Tsaka ayos na ayos. Kung bibisita siya para may kakwentuhan ka dito bukod kay mama. Inaantok na ngumiti si Chen kay Charles. Lumapit naman sa kanyang lalaki at marahan siyang pinatakan ng halik sa noo. I love you, hon. Hindi naging mahirap kay Charles ang mga ginagawa niya kapag siya ang tao sa shop dahil naturuan na rin naman siya ni Chen at marami naman silang tauhan. Samantala naman si Chen ay work from home, hindi pa niya kayang bumalik ng husto sa kumpanya, lalo pa, 1 buwan pa lang ang nakakalipas ng siya'y mga anak. Bakit kasi hindi mo tanggapin yung alok ng kapatid niya? Tanong ng kaibigan ni Charles, hindi sapat yung pera na yon para sa pagmamahal na meron ako sa mag-ina ko. Hindi ba? Sinabi mo na rin na ayaw ng nobya mo na ikasal? Oo, nag-usap kami tungkol doon. Hindi namin mamadaliin lahat ng bagay. Kung pera yung kinuha mo, makakapagsimula ka ng panibago. Tsaka dapat tinanggap mo na yun para sa inyo ni Chen. Mas lalo magagalit ang kapatid niya kung gagawin ko yun. Ilalagay ko rin ang pamilya ko sa panganib. Napailing na lang ang kanyang kaibigan sabay inom ng alak. Nahagip naman ang paningin ni Charles ang kanyang nobya na nakangiting nakikipagkwentuhan kay Lucy.
Sa kabilang banda naman, si Kiana na halos lahat ng kanilang kasambahay na nakikita ang pagtatalo nila ni Chen ay sinabing huwag makialam. Pero isa sa mga yon ang nagsabi sa kanilang ina, dahilan para lalo magalit ang ina nila kay Kiana. Lucy, alam mo ba kung saan nakatira sina Chen at Charles? Wala pang balak sabihin ni Lucy kung saan nakatira ang dalawa. Dahil alam niya kung paano ang naging tratuhan ng pamilya ni Chen at ng mga magulang nito. Yes po, tita. Pwede mo bang samahan kami sa kanila? It's been months at alam ko nakapanganak na siya. Hindi pa rin po ba siya nakikipag-usap sa inyo? Mapait na ngumiti at umiling ang ina ni Chen. Masyado kami naniwala sa lahat ng sinasabi ni Kiana, na umabot sa punto na hindi namin alam na pinagtangkaan ni Kiana ang pagbubuntis ng kanyang kapatid. Sinabi ni Lucy ang address ng bahay nila Charles bago muling kausapin ang ina ni Chen. Hindi niyo po ba hihintayin si Charles dito? Bumibisita ba siya dito? Opo, si Charles po ang umaasikaso nitong shop. Si Chen naman po work from home. I am so happy for her na she found the right man that will take care of her baby and her. Hihintayin ko na lang siya. Gusto ko rin siya makausap. Tumango si Lucy dito at tinanong kung may gustong kainin. Pero tumanggi ang ina ni Chen, pero nag-serve pa rin si Lucy. Isang oras mahigit naghintay ang ina ni Chen kay Charles hanggang sa tumunog ang pintuan ng shop ni Chen. Kaagad na nakita ni Charles ang ina ng babae. Mabilis niya itong nilapitan at nagmano. Kumusta po kayo? Ayos lang kami, Charles. Kayo ni Chen, okay lang ba kayo at ang baby? Opo, okay lang po sila sa bahay. Malungkot na yumuko at pumuntong hininga ang ginang. Chen, cut off our connection simula na umalis kayo sa mansyon. At nito lang nakaraang linggo namin nalaman na totoong dahilan. Gusto niyo po bang bisitahin si Chen at si Zach? Actually, nagbabalak ako kaso hindi ko alam ang bahay niyo to be exact. Zach ang pangalan ng apo ko? Nakangiting tumango si Charles at kalaunan isinama ang ina ni Chen sa kanilang bahay. Kasalukuyan namang bagong ligo si Zach at basang-basa pa ang damit ni Chen habang buhat ang anak. Katulong niya sa pag-aalaga sa anak, bukod kay Charles, ay ang ina nito. Nakainom na ba si Zach ng gatas niya? Opo, ma. Sagot ni Chen sa ina ng kanyang nobyo. Wala ka na bang kailangan gawin? Magluluto muna ako baka umuwi si Charles. Wala na po, okay na po, thank you po. Naiwan sa sala sina Chen at ang kanyang anak habang nagluluto naman ang ina ni Charles at walang humpay ang tawa ng anak ni Chen dahil sa simpleng pangingiliti niya dito. Nasa ganun silang eksena nang biglang dumating si Charles. May nakalimutan ka ba? Wala naman. May gustong bumisita sa'yo. Sabi nito, pagkatapos halikan ng noon ni Chen. Sino naman? Si Lucy ba yan? Halos araw-araw na siya nandito ah. No, it's actually her mom. Kakaibang pagtigil at gulat ang makikita kay Chen. Sa mga nakalipas na buwan, hindi niya nagawang tawagan o kausapin ang kanyang mga magulang. Pinili rin ni Chen na bigyan ng sarili niya ng katahimikan, kaya nang marinig niya ang sinabi ni Charles, hindi siya nakapagsalita agad. Si Mama? Nasaan siya? Inakabahang tanong ni Chen. Lumingon lang si Charles sa pintuan at doon nakita ni Chen ang kanyang ina. Anak, kamusta ka? Hindi mapakaling tanong ng kanyang ina. Ayos lang kami. Paiwan ko muna kayo. Sabi ni Charles at tinignan si Chen. Habang nag-uusap si Chen at ang kanyang ina, nasa kusina si Charles at buhat-buhat ang kanilang anak. Sinong kausap doon ni Chen, anak? Mami niya po. Oh, biyanan mo? Opo, ngayon lang po ulit sila nagkita. Tamang-tama ang pagluluto ng ina ni Charles
dahil nakasabay pa nilang kumain doon ang nanay ni Chen. Kapansin-pansin pa rin na limitado lang ang bagay na napapag-usapan nila mag-ina. Nang matapos silang kumain, nagpaalam din agad ang ina ni Chen sa kanila at tanging pagtango lang ang nagawa ng babae. Nagawa mo ba magtanim ng sama ng loob sa magulang mo? Marahang tanong ni Charles. Hindi ko alam. Sa ngayon hindi ko pa sila kaya makausap. Alam ko na manipula na sila ni Kiana, but they're old enough to understand na hindi one-sided ang bawat kwento o nangyayari. Kita ko ang lungkot sa mga mata mo nung nakita mo yung mama mo. Alam ko may galit ka pa rin dyan sa puso mo. And I'm not forcing you to forgive them agad. I know, you know, that it takes time to heal and forgive those people who hurt you. Lalo pat pamilya mo. Mas lalong sumiksik si Chen sa kanyang dibdib. Ilang months na tayong wala sa mansyon. Ngayon lang nila naisipang bumisita. We cannot judge them easily. Lalo pat di natin alam ang lahat ng side. Ikaw na rin ang nagsabi na manipula sila ni Kiana. Alam kong mas naiintindihan mo sila kumpara kay Kiana. Maybe they decided to talk to me dahil alam nilang lalaki ang anak natin. Yun lang naman ang habol nila sa akin. Ang magkaroon ng anak na lalaki para sa kanilang kumpanya. Alam mo ang nagagawa ng galit. Binubura nito ang pagmamahal sa puso ng isang tao. Ayoko mangyari yun sa'yo. Ayokong galit ang manirahan dyan sa puso mo. Hayaan mong kusang gumaan at mawala ang galit na meron ka. Nandito ako sa tabi mo para samahan ka. At kahit ilang taon mo pa sila bago mapatawad, nandito lang ako. Hindi maiwasan ni Chen na mapangiti. Dahil may isang lalaki na handang ipaintindi sa kanya ang bawat bagay. Kahit pa naging independent siya na babae. Hindi niya maitatanggi sa sarili na masaya siya kapag kasama si Charles. Mahimbing ang tulog ng nobya ni Charles habang siya nakatitig sa babae. Kung minsan, nililingon niya ang anak nila sa crib. Unti-unti niyang natutupad ang pangarap niya para sa kanyang sarili na magkaroon ng masayang pamilya. Is it true? Kay Chen mapupunta ang kumpanya. How about me? Tanong ni Kiana na parabang kanina pa hinihintay ang ina. Chen handles it well. Mas lalo mapapabuti ang kumpanya kung siya mag-aalaga. Pero ako ay nag-asikaso nun from the very start. Sa akin dapat yun eh. May bake shop naman si Chen. Nang gagalaiting galit na sabi ni Kiana, we have a deal. Na kapag lalaki ang naging anak mo, mapupunta sa iyo ang kumpanya at pumayag ka doon. It turns out you have a daughter. Marami pa tayo negosyo. Kung gusto mo sa iyo na yung hardware at construction supplies. No? That company should be mine. Sana nga, natuloy na lang yung pagkalaglag ng anak ni Chen. Sa bilis ng pangyayari, natahimik na si Kiana nang sampalin siya ng kanyang ina. Pumayag ka sa kasunduan na meron tayo with Chen. At hindi ko alam na halos pagtangkaan mo ang kapatid mo. Kung ayaw mo, sa natitira natin negosyo, wala akong magagawa. Mom, please. Kaya naman ni Chen na gumawa ng sarili niya negosyo eh. Chen was there, working from home. Kahit kapapanganak pa lang niya to save the company. Kay Chen mapupunta ang kumpanya and that's my final decision. Tahimik na umalis ang kanilang ina. Sa harapan ni Kiana. Buo na ang desisyon ng kanilang ina at wala nang nagawa si Kiana kundi tanggapin na lang yon. Ilang buwan ang lumipas nang mangyari ang sagutan nila at walang liban na pagbisita ng ina ni Chen sa bahay nila Charles. Nalaman din ni Chen ang nangyaring sagutan ng kanyang ina at ni Kiana. Dapat binigay niya na lang sa kanyang kumpanya, ma. Pero nagkaroon tayo ng kasunduan tungkol doon. Ayos na ako sa bake shop na meron ako. Alam ko nasasaktan ngayon si Kiana. Pero paano ka?
Huwag niyo na po akong alalahanin. May panibagong negosyo kami ni Charles na gustong ipatayo. But still, take it. Isang tahimik na gabi, hindi pa rin umuwi si Charles. Tulad ng nakasanayan nitong oras. Kinakabahan si Chen habang nakatayo sa pintuan ng bahay. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka kung ano nangyari sa kanyang nobyo. Tanging sila lang ng kanilang anak na naroon sa bahay. Kahit na safe sila, naninibago si Chen. Bukod sa walang text o tawag si Charles, hindi rin to nagre-reply sa mga text. Ba't ngayon ka lang umuwi? Hindi mo ba alam nag-alala ako sa'yo? Siguro may iba ka ng babae, no? Ano? Wala. May inasikaso lang ako ngayon kasi isasama ko kay ni Zach. Kumunot ang noon ni Chen at para bang ayaw pang maniwala sa sinasabi ng lalaki. Saan naman tayo pupunta at this oras na ng gabi? It's a secret. Come on. Teka, paano si Zach? Kasama ko mami mo. Siya magbubuhat kay Zach. Baka kasi yun. Talagang gabi pa? Malalaman mo din. Tumatawang saad ni Charles. Pag yan walang kabuluhan, sinasabi ko sa'yo, hihiwalayan kita. Napaismid si Charles na marinig yun. Baka kapag nalaman mo, hindi mo na ako hiwalayan yan. Agad-agad ang paghampas ni Chen sa braso ni Charles. Hanggang sa makalabas sila ng bahay. Pilit pa rin tinatanong ni Chen kung saan sila pupunta. Isang madilim na lugar ang tinatahak nila. Kaya mas lalong nagtaka si Chen. Nawala na ang pagtataka niya at pangamba nang makita sa di kalayuan ng kanilang pamilya. Ba't nandito sila? Tanong niya kay Charles. Para makasama tayo. Na meron, ba't may cater dito? May birthday ba? Wala. Simpleng selebrasyon lang. Kasi nakikita kong okay ka na sa pamilya mo. Mangilid-ngilid ng luha sa mata ni Chen nang marinig ang sinabi ni Charles. Handa talagang gawin ng lalaki ang lahat para sa kanya. Sandali niyang naisip ang bagay na sinabi ni Charles noong unang beses sila magkausap. Nang maayos. Habang nasa unahan si Chen. At kausap ang ilan sa mga naroon, pasimpleng may kinuha sa bulsa ang lalaki. Charles, kailan mo ito Natigilan ng babae na makitang nakaluhod si Charles sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga! Hon, I know. Hindi naging maganda ang simula natin. But I promise you na magiging maganda ang ending natin if you would allow me to marry you. Hindi kita papakasalan dahil sa yaman o pera mo. Papakasalan kita dahil minahal kita sa kung sino ka. Chen, will you have me for the rest of our lives? Oh my God! Seryoso ka ba? Umiiyak na tanong ni Chen. Hindi, prank lang to. Sa inis ni Chen, muli niyang nahampas si Charles. Kakainis ka? Ano ba? Seryoso ba? Yes, I want to spend the rest of my life with you and Zach. So, will you marry me? Ang tanging ingay lang na maririnig sa paligid nila, ingay mula sa mga taong naroon at masayang pinapanood sila. Tumango si Chen at isang yes ang pinakawalan niya sa kanyang bibig. Napapikit sa saya si Charles nang marinig ang pagsang-ayon ng babae. At dahil sa tuwa, mabilis niyang isinuot ang singsing sa magandang daliri na nobya niya na ngayon ay fiancé niya na. Paano ka nakabili ng ganito kagandang singsing? Nangutang ako. Kakaibang tingin ang binigay ni Chen sa fiancé niya. Biro lang. Grabe ka naman kung magtanong. Siyempre pinag-ipunan ko yan. Ang ganda kasi. Parang ikaw lang din. Alam mo bang ilang santo ang tinawag ko? Huwag mo lang ako i-reject. You think hihiwalayan pa kita after all? Oo. Kanina nga lang nagtangka kang hiwalayan ako eh. Nagjo-joke lang naman ako ah. Tumawa naman si Charles. Ang gabing yun moment nilang dalawa. At halos lahat ng kanilang kasamahan nagkakasiyahan. Kitang-kita ni Chen kung gaano kasaya ang kanyang pamilya. Na para bang walang problema. Sandaling sumagi sa kanyang isipan si Kiana.
dahil hindi niya ito nakita doon. Han, ano kaya kung ibigay na lang natin yung kumpanya kay Kiana? Tanong ni Chen. It's up to you, Han. Kung pakiramdam mo ikasasaya mo yan, go lang ako. Alam kong may natitira ka pa rin pagmamahal sa kapatid mo. Matagal ko na siyang napatawad sa ginawa niya nung buntis ako. Tsaka may bago naman tayo negosyo. Tumango si Charles at ngumiti kay Chen. Mahal na mahal kita. Saad ng lalaki. Mahal din kita. Hindi man ako ganun ka-vocal pero ipapanandam ko siya sa'yo. Lumipas ang isang linggo. Hindi pa muling napag-uusapan nila Charles ang kanilang kasal. Mas gusto muna ni Chen na mabinyagan ang kanilang panganay na anak. Yun ang mas pinagtuunan nila ng pansin. At ng araw ng binyag, nagulat si Chen na makita si Kiana na nakangiting nakatingin sa kanya na para bang hinihintay siya nito. Matapos ang binyag, dumiretso sila sa reception. Doon ay may sinabi si Chen sa lahat. I am requesting everyone to listen. Kiana, come here. Kumunot ang noon ng kanyang kapatid at ayaw pa sana ni Kiana pumunta pero sinabihan siya ni Charles kaya walang nagawa ang babae. Hawak ang brown envelope. Nakangiting nagsalita ulit si Chen. Itong brown envelope na to, para sa'yo, Kiana. The paper inside of this envelope is the company being transferred to your name. Hindi agad nakapagsalita si Kiana, lalo pa at nasa unahan siya. Lahat ng tao nakatingin sa kanila. Totoo ba to, Chen? I'm okay na hindi mo na kailangan gawin to. Baka magalit sa akin si Mommy. Umiling si Chen sa kanya at hinawakan ng kamay. Hindi rin naman namin mapagtutuunan ng ayos ang kumpanya. May panibago kami negosyo. Mangiyak-ngiyak na niyakap ni Kiana si Chen. Yumakap din si Chen sa kapatid. Nilingon ni Chen ang kanyang fiancé ngayon. Nakangiting naka-thumbs up sa kanya. Sobra-sobra ang kanyang pasasalamat sa mga taong dumalo sa binyag ng kanilang anak. Thank you, Chen. And I'm sorry sa lahat na nagawa ko. I'm being childish. Paulit-ulit ang paghingi ng tawad ni Kiana. At si Chen naman pinatawad ang kanyang kapatid. Kasalukuyan silang nasa bagong bahay nila Chen. Noong nakaraang araw sila lumipat, matapos ang binyag ni Zach. Huling nagpaalam si Kiana bago tuluyang umalis. Tanaw ni Chen at Charles ang paglayo ni Kiana. Umilig naman si Chen sa dibdib ni Charles at nagpasalamat. Pinatunayan ng lalaki na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman ang pagmamahal na meron ng isang tao. Hindi rin maayos ang lahat, kundi dahil sa lalaki. Ito ang nagsilbing suporta niya sa lahat. Nagtiwala ito sa kanya, nagtiwala sila sa isa't isa. At sa huli, kahit gaano pa kasama ang ginawa ng isang tao, nagpatawad pa rin sila. Dahil yon ang susi sa tunay na kaligayahan. Yun ang maghahatid sa kanila sa kapayapaan. The End.